Hello, katuon maayo. Let's talk about the limits of trigonometric functions. So sa pagpangita sang limits sang trigonometric functions, kinanglan mo lang ni nga patinan. Just remember these three fundamental trigonometric limits identities, wherein ang aton nga x approaches to 0. Kung sine, kinanglan ang value diri sa babaw, amo man ang value sa dalom, and it is equal to 1. Kung magsuli man na, x sa babaw, sine x sa dalom, still it is equal to 1. This one is 1 minus cosine x. So, over x, kung ano ang value sa aton nga cosine diri, amo man diri sa denominator, it is equal to 0. Ang sulit niya sini is cosine x minus 1 and still equals to 0. The third one is the tangent x. Kung ano ang value sang tangent, amo man sa denominator, it is equal to 1. May ara mga problem nga kinanglan naton nga i-convert si tangent x in terms of sine and cosine. So, amo ni siya. Tangent x is equal to sine x over cosine x. So, these rules, ma-apply naton ni siya kung aton i-substitute ang values ang limits naton kag ang answer is 0 over 0 or undefined. Kinanglan naton i-manipulate, aton i-simplify ang function into these identities para mas easy. Then, ang advice, kung makakita ka sang tangent, secant, cosecant, kinanglan nimo nga i-convert in terms of sine x and cosine x. So, ini siya ho. This is also a trigonometric identities. Ara siya sa aton nga cheat sheet. Sa ulohon mo ni kay may upod pa ni siya. Pwede gid naton magamit ang conjugate pairs. So, magambal ta gani nga conjugate. Ang conjugate sang a plus b is a minus b. Alright, so now let's have example number 1. Anyway, amo ni siya gali ang mga gin-quote na kon from the cheat sheet, the quotient identities and the Pythagorean identities. Let's have example number 1. Find the limits of sine 7x over 3x as x approaches to 0. So, ang aton nga rule, kung inyo nadumduman, dapat sine x over x. Dapat kung ano ang value ni sine diri, amo man ang value sang denominator para ma-equal naton sa 1. But, ini siya nga problem, may ara siya nga shortcut. So, sine ax over bx is equal to a over b. Therefore, ini siya nga function, amo niyang pinaka-simple kag pinaka-hapos nga problem nga pwede naton ma-encounter sa limits of the trigonometric function. So, ang answer niya lang sini is ipagawa lang naton ang coefficient nga a and b. So, the answer is 7/3. Alright, so let's have example number 2. Find the limits of tangent 60 over sine 2t. Di ba hambal ta kagina ang tangent aton nga i-convert in terms of sine x over cosine x para mas hapos i-evaluate. Correct. That's true. And also, ang iba nga technique sa pag-solve or pag-evaluate sang limits, kalabanan kapag may quotient, may ara ta ba nga fraction, ang aton ba nga function is in fraction, pwede na naton ma-separate. Ipakita naton through multiplication. For example, we have here, the tangent 60 over 1. Diba, same lang na siya Japon. Gin-multiply lang na siya sa 1 over sine 2t. So, ang tangent 60 is equivalent to sine 60 over cosine 60. Copy naton si 1 over sine 2t. Ini nga function nga naka-fraction, pwede gyapon naton ni ma-separate para mas makita naton simply ang ilang nga beauty. So, si sine 60 over 1 gin-multiply sa 1 over cosine 60 times 1 over sine 2t. Anyway, how I wish, tani may 60 na lang na diyo sa sine 60 and may 2t naman sa numerator sang sine 2t para nga ato na lang dayon nga ma-equate into 1. Kaya mo na ang aton nga rule, di ba? Kung inyo na remember, sine x over x is equal to 1, x approaches to 0. Kung ano ang i-multiply natin sa numerator, amo man sa denominator. So, kay since ang problema ko di is 60, i-multiply ko 60. Alright? So, ma-multiply ko 60 over 60. And diri, ang problema ko is 2t, ma-multiply ko 2t over 2t. And then,
Para makita nato ng beauty ni sin x over x, kag ni x over sin x, aton lang iswap. Naka 60 over 62, di ba? So, ginswap lang siya. Same lang na siya gyapon. Yan. So, diri makita ta na gid nga pwede na gid naton i-equate into 1. Kaya nagasunod na siya sa rule nga sin x over x si sin 60 over 60. So, this function equates to 1, and this function 2t over sin 2t also equates to 1. And then, pwede pagid naton ma-cancel out ang variable t para mabili na lang si 6 kag si 1/2. So, ining si 1 over cosine 60, wala tani may problema sa iya because cosine 0 is equal to 1. Therefore, kung i-try nyo na calculate, i-input nyo sa calculator, ang 1 over cosine 60 is just equal to 1. Therefore, this function equates also to 1. So, ang bilin sa aton is just 1 times 6 times 1 times 1 times 1/2, which is equal to 3. Alright, so let's have example number 3. Let's find the limits of sine 3x over 5x cubed minus 4x as x approaches to 0. Since nga naka-cube kita sa denominator, pwede na siya i-factor out. So, let me factor this out. Ayan na. So, ginpagwa ko lang si x. And then, ginpasulod sa parentheses ang bilin. So, 5x squared minus 4. Kung ato na siya liwat nga i-distribute, so mabalik na siya sa original nga 5x cubed minus 4x. Ini siya, pwede natin sila ma-separate para nga maupod ko si x sa sign. Pwede lang na siya gyapon, kay same lang man na gyapon, like this. So, si sin 3x over x, naupod na siya, and si 5x squared minus 4, gin-separate ko siya para mas hapos pagid sa akong maglantaw kung ano ang pwede ko pagid nga ang pwede ko nga himuon. So si sin 3x, how I wish tani may 3D siya. So pwede ko siya butangan, right? Aton siya i-multiply sa 3 over 3. Yan. Then aton nga i-swap para nga mas makita mo pagid. Ayan. So ini siya ho ang sin 3x over 3x. Yes. Pwede na ni. 1 na siya. This equates to 1. And this function, ang 5x squared minus 4, anyway, pwede ta na ni i-substitute ang 0 sa iya. Hindi na siya mag-undefined. Alright, so since ang sin 3x over 3x is equal to 1, ang 3 over 1 is 3. And this one, kung inyo i-calculate, that is negative 1/4. So, ang aton nga answer is negative 3/4. Let's have example number 4. Find the limits of sine x cosine 4x over x plus x cosine 5x as x approaches to 0. Kung i-factor out ko ang denominator, posible makabuligid sa akon. Kaya kung gamiton ko ni siya biyo, ang x, so 0 plus 0, so undefined ni siya. So, dapat i-manipulate na siya. Let's factor out x from the denominator. And then, try natin separate. Yes, nakita ko na. Si sin x and si x, pwede natin sila upudon. I-separate man natin si cosine 4x over 1 plus cosine 5x para ma-cancel out natin si sin x over x kaya nag-follow na siya sang rule. Alright, multiply cosine 4x over 1 plus cosine 5x. So, this functions equates to 1. And this cosine 4x, safe na ako sini. Because kung ako ni siya nga i-substitute ang 0 diri, kag diri man, ma-equal to 1 ini siya. And ini ma-equal to 1 man. So therefore, 1 times 1 over 1 plus 1 na lang ang bilin. The answer of this limit is 1/2. Now let's have example number 5. Find the limit 6x squared times cotangent 3x times cosecant 2x as x approaches to 0. The best thing na himuon ta is to convert this cotangent and cosecant in terms of
sine and cosines. So, ang cotangent, kung inyo lang tawanda sa inyo nga cheat sheet, cotangent isuli siya sang tangent. So, therefore, cosine x over sine x ang cotangent. So, itry naton. I-change naton siya into cosine 3x over sine 3x. Sa trigo, si cosecant x is equal to 1 over sine x. So, aton siya nga islan 1 over sine 2x. So, therefore, medyo hapos na siya kay cosine and sine na ang aton nga gina-deal. How I wish may 3x diri and si sine 2x may 2x man diri sa numerator para ma-equate na siya into 1. And pwede gid na siya himuon kung i-factor out naton si 6x squared. So, let's try to factor out and then aton sila ibutang sa numerator sang sine 3x and sine 2x. So, sine 3x, ay na siya. And then, si sine 2x, ara man siya. Kag ang bilin si cosine 3x over 1. This function equates to 1. This rational function equates to 1. And this rational function equates also to 1. And this, kung i-substitute natin ang 0, equates to 1. Therefore, ang bilin na lang sa aton is 1 times 1 times 1 equals to 1. Let's have example number 6. Let's find the limit of sine theta over theta plus tangent theta as theta approaches to 0. Sa limits, damo-damo sang mga teachers, mathematicians and teachers nga namian gid sila maghimo sini. They love to divide something in the denominator kag kung ano ang ila i-divide sa denominator amo man sa numerator. Kung may theta lang ni tani sa dalom, equal to 1 na ni siya. Si tangent theta, kung may theta lang man sa dalom, equal to 1 na ni siya. So, ang aton buhaton is i-divide naton ang theta. Kung ang imo denominator may pila ka terms, dapat i-divide mo muna siya sa tanan nga terms sa sulod sang denominator. Kag kung ano ang imo nga gina-divide sa denominator, amo man na siya ang i-divide nimo sa numerator. For example, here. So, gin-divide naton ang theta sa iya self. Kay since may isa pa ka term sa denominator, kinangan mo man i-divide sa theta. And ang aton numerator, i-divide taman sa theta. So, see, naging simple pagid ang aton nga ulubrahon. So, kung aton i-equate, this is already 1, this is 1, and 1. Therefore, ang aton nga answer is 1 over 1 plus 1 equals to 1/2. That's the answer of this limit. Now, let's have this example number 7. Let's find the limits of cosine theta minus 1 over 2 theta squared. Kalabanan sa mga mathematicians, they use the conjugate pag may ara ta nga a minus b nga form. Just like this, ang cosine theta, ang form niya is also, although nga may ara ta nga law nga cosine theta minus 1 over x, pero kay kung gamiton ta na b, ma-equate na siya sa 0 and ma-undefined siya. So, hindi ta pwede gamiton ang cosine theta. So, ang ginahimo sang iban, gagamit sila sang conjugate. Ang conjugate is a minus b is equal to a plus b. Conjugate of the numerator, that is cosine theta plus 1. So, kung ano ang imo nga gina-multiply, i-multiply mo 1 sa denominator. So, ang cosine theta minus 1 is just equal to cosine squared theta minus 1. So, nangin binomial lang na siya. Kung imo na siya liwat nga i-foil, so mabalik na siya sa, mahimo na siya nga cosine squared theta minus 1. And, para nga mas dasig di mo makita, ang usually nga himo nimo hindi mo danay pag i-combine ang denominator. Leave lang siya nga amo sina para dasig mo makita kung may similarities or dasig mo makita ang imo nga inog cancel out. I think himuon ko siya nga sign because kung magamit ko sang cosine, kung islang ko pa ni sa sang 0, still undefined ta gyapon. So kinahanglan ta mag-manipulate gyapon. Kung nalantawan mo da sa imo nga cheat sheet, ang cosine squared theta is just equal to just look at your cheat sheet. So, ang sine squared theta plus cosine squared theta
is equal to 1. So, trigonometric identities na siya. So, since ang aton diri nga makita is cosine theta minus 1, therefore, cosine theta minus 1, so ginbalhin ta diri ang 1. So, meaning, ining si sine squared theta, man-negative na siya. So, sine squared theta. So, therefore, ini siya nga part is negative sine squared theta. Hindi ka pwede ka directly nga sine squared theta lang, kaya ang aton nga original nga equation is this. So, kung imukwaon ni nga format, si sine squared theta ibalhin sa piyak, so man-negative siya. So, arin na siya. Si sine squared theta na siya. So, i-separate ko ini si sine squared theta kag si 2 theta squared kay idiyahan ko ni kung paano ko mapagwa si sine theta over theta para ma-equate na siya into 1. So, separate ko lang na siya. So, si sine squared theta, hindi gid kalipatan ang negative ha? Hindi gid pwede kalipatan. Ipagwa ko ni ang negative 1/2. Pagwa ko ning coefficient. So, si sine squared theta is just sine theta times sine theta. And then, ang theta, ining sa dalom nga theta squared is just theta times theta. Correct? Muna nga siya. So, ginpagwa ko si 1/2, negative 1/2. Si sine squared theta, akong isa-isa, gin-expand ko siya. So, pwede ko na ni, di ba? Cancel out. And ini, wala na ko sini problema kay kung akong i-substitute ang 0 sa theta, this is equal to 1. So, therefore, ang bili na lang sa akon is negative 1/2 times 1 times 1 times 1/2. Ang answer is negative 1/4. Let's have the last example. Limits of 1 minus tangent x over sine x minus cosine x, x approaches to pi over 4. Alright, so ang tangent, mas mayong himuon ta sini is i-convert ta na natin si tangent. Amo ginanga akong advice. Always convert tangent in terms of sine over cosine. So let's try. Alright, arat na siya. And then, ano pwede natin himuon? We will try to multiply the numerator and denominator with the cosine x. Para nga pagwa ta si cosine x. Kung ano imo gina-multiply sa denominator, amo man sa numerator. Alright, so we have here, kung nato na i-distribute, we have the cosine x minus cosine x. And sa akon nga advice, hindi danay pag i-combine ang denominator para easy nimo makita ang pattern. Pwede na natin ma-cancel out. This one. Pwede tani siya ma-cancel out. Correct? So, mabilin sa atin is cosine minus sine x. Let's cancel it out. Okay, so may nakita ako nga pattern. But, suli lang. Cosine minus sine x and sine x minus cosine x. Ano ato ni Monson eh? Pwede tani siya sulion ang numerator para mag-same siya sa denominator. So, kung magsuli ta gani, for example, a minus b. So, ang iya sina nga suli is, always remember, negative b minus a. Yon. So, therefore, kung isulion tani ang cosine x minus sine x, ma-negative sine x minus cosine x na siya. Like that. Pwede na natin ma-cancel out. Pero syempre, bilin na di ang negative 1. Kaya may negative 1 pa na siya. Ari lang yaton gin-cancel out. Next, ang bilin sa aton is negative 1 cosine x and wala na ko problema sini kaya hindi na ni siya mag 0 over 0. Hindi na siya ma-undefined. Let's substitute. Our final answer is negative square root of 2. I hope may natunan man kamo sa aton nga video. Please do subscribe. Kag tuon kamo maayo. Bye-bye!